Praise God, magandang umaga po sa ating lahat. Alas 11 po ng umaga sa Japan at alas 10 ng umaga sa Pilipinas. Alam niyo po kung bakit gumawa ako ng ganitong video, sapagkat may conviction ng Panginoon. Actually po, nung mga nakaraang araw pa na meron akong conviction na kailangan mag-live video ako, sapagkat tuwing alas 7 pa ng umaga dito sa Japan at sa Pilipinas sa alas 6 ay nananalangin po tayo. At lagi nyo narinig sa aking panalangin na ang tao ay walang tunay na pagkakakilala sa Diyos. Ngayon, maintindihan po natin ang pagkakakilala sa tunay na Diyos. Anong pagkakaiba nung kilala natin Diyos at hindi natin kilala? By the grace of God, I hope and pray that I could finish this in 15 minutes. So pag-usapan muna natin, narinig nyo yung salitang born again. Narinig nyo yung salitang kailangan mong ipanganak na muli. Sa English, born again. Sa Tagalog po ay ipanganak na muli. Ako po ay magbubukas ng Biblia sa magandang umagang ito at pahintulutan nyo po ako na every now and then ay bubuksan ko ang salita ng Diyos upang mas lalo nating maintindihan ang salita ng Diyos. Hallelujah. Sige po. Ang topic ko po ay born again. Kung hindi po alam ng marami, ang born again po ay utos ng Diyos. Paano mo napatunayan na ito'y utos ng Diyos? Ako po yung magbubukas ng Bible at pahintulutan nyo po na every now and then ay ibubukas ko ang ating Biblia upang sa ganun hindi nyo masabi na ito ay sa akin lamang. Okay? So, sabi ko nga po, ang pagiging born again ay utos ng Diyos. Sige, buksan po natin ang ating mga Bible. Ito ko po ay may bubuksan ako na pahintulutan ng Panginoon na ito po ay maunawaan ng bawat isa na bumabasa. Kaya na po, nailagay ko na po. Kayo po na nakikinig para ito po ay ma-share din natin sa iba, na ma-share nyo rin sa inyong mga mahal sa buhay. Sabi po ng verse 7, yun po may guhit na, huwag kang magtaka sa aking sinasabi sa iyo, kinakailangan nga kayong ipanganak na muli. At kung titignan nyo mga kapatid, ay basahin natin sa Ingles at para makita natin yung salitang born again. Sabi po ng John chapter 3 verse 7, nakalagay po dito, marvel not that I said unto you, or to thee, you must be born again. So nakita nyo po yung salita na born again. Sa iba pong version na nakalagay doon, be not surprised, you must be born again. So, bakit sa ating pong binasa, bakit po inuutusan tayo ng Panginoon na kailangan mong maborn again? Tayo po bilang mga magulang ay inuutusan natin ang ating mga anak. If you notice the word must, kailangan sa Tagalog, kailangan mong ipanganak na muli. You must be born again. Take note of the word M-U-S-T and take note of the word yung kailangan. So utos po ng Diyos. Parang tayo mga magulang ay sinasabihan natin ang ating mga anak, o kailangan mo mag-aral, kailangan mo makatapos ng kolehiyo, kailangan mong makapag-asawa ng tamang tao na ibibigay sa iyo ng Panginoon, kailangan mo kumain tuwing umaga, kailangan mo mag-take ng vitamins. So, inuutusan natin ang ating mga anak na ng gano'n sapagkat gusto natin silang magkaroon ng magandang future. Same thing. Ang Panginoon po ay inuutusan tayo na kailangan mong ipanganak na muli. At sinabi, huwag kang magtaka. Be not surprised. You must be born again. Sa Tagalog, huwag kang magtaka. Kailangan mong ipanganak na muli. Tanong, bakit inuutusan tayo ng Panginoon na ipanganak na muli? Actually po mga kapatid, kung babasahin natin ang Biblia, ang nag-uusap po ng panahon na yon ay walang iba kundi si Jesus at si Nicodemo. Si Nicodemo po ay isang matalinong tao, he's a religious person, pero nagtanong siya sa Panginoon. At ang sabi niya, Panginoon, ano bang ibig mo sabihin na ipanganak na muli? Diba? Ano ba ipanganak na muli? Kasi mga kapatid, inuutusan tayo ng Panginoon born again kasi gusto ng Lord na maganda ang maging future natin. Samantalang yung mga anak natin, sinasabihan natin na ganito, kailangan, para magkaroon sila ng magandang future. Ganon din ang Diyos. Inuutusan ka, ipanganak na muli, o maborn again kasi gusto ng Diyos na ikaw ay magkaroon ng magandang future. At saan yun? Yung makasama ka niya sa langit, kung saan siya naroroon ay duroon ka rin. So basahin natin, bakit inuutos? Kasi sabi po ng John chapter 3 verse 3, halos memorize na marami mga Kristiyano ito, mga kapatid. Pero buksan natin ang ating mga Biblia. Sabi po dito sa John chapter 3 verse 3,
Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ipanganak na muli ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. So malinaw mga kapatid na kung hindi ka mabuborn again ay hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos. Sa English po mga kapatid, sabi diyan sa John chapter 3 verse 3, nakalagay po dito, linawin natin, verily, verily, I say unto thee, sabi ni Jesus, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So kung tatanungin natin ang lahat, kung gusto mo makita ang kaharian ng Diyos, ay saan ang kaharian ng Diyos? Dalawang bagay ang binibigyan pansin ng Panginoon, ang kaharian ng Diyos na nasa langit at yung kaharian ng Diyos na nararanasan natin habang tayo ay nasa lupa. Pag-usapan muna natin yung kaharian na nandoon sa kalangitan. Sabi, hindi mo makikita. Alam niyo mga kapatid, kung ako ay magpapahayag na nakita ko ang Disneyland, nakita ko ang Universal Studio, kung ako'y magkikwento sa inyo, habang ako'y nagkikwento sa inyo, ay nakikita nyo na. Kahit di pa kayo nakakadating, nakikita nyo na ang kaharian ng Diyos, ang Disneyland. Parang ganito rin. Hinahayag sa iyo ang kaharian ng Diyos, parang nakikita mo na. Pero ang tanong, gusto mo lang ba makita o gusto mong pumasok? Amen? Katulad ng binasa natin, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Ang nakuusap si Nicodemo at si Jesus. Ngayon, nagsalita si Nicodemo. May tanong si Nicodemo kay Lord. Sabi ni Nicodemo sa kanya, ano ibig mo sabihin? Papasok ulit ako sa sinapupunan ng nanay ko, ilalabas ulit ako. Yun ba ang sinasabing born again? Matatagpuan po natin yun sa John chapter 3 verse 4. So, tunghayan natin mga kapatid, para malaman nyo na ito. Sabi dito, Nicodemus said unto him, how can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb? So tingnan nyo mga kapatid. Malinaw na nagtanong si Nicodemo. Matalino si Nicodemo. He's a religious person. Pero tingnan mo yung sagot ng Panginoon sa kanya. Sabi ko nga, tatagalugin natin, i-Englishin natin, at bigyan natin ng linaw kung ano yung sinasabi ng Panginoon na ipanganak na muli. Ipanganak na muli. Sapagkat sa Tagalog, mas marami nakikinig ng Tagalog, sabi po sa John chapter 3 verse 5, nilinaw po ng Panginoon. Okay? Buksan natin mga kapatid. Sabi dito, sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y panganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Tingnan niyo mga kapatid. Paano ba ma-born again? Kailangan ipanganak ka sa Espiritu at sa tubig. Bisan muna natin pansinin ang Espiritu. Okay, mahaba kasi ito mga kapatid, sinasummarize ko lang. Sabi po sa Efeso 2, ang espiritu ng tao ay patay. Walang pagkakilala sa Diyos. May espiritu ka pero ang espiritu mo ay patay. Di ba kayo nagtataka? Bakit ang tao pumapatay, nagnanakaw, nag-a-addict, nangangalunya, nakikiapid? Lahat ng kasalanan sabihin mo, pero walang conviction. Alam niyo kung bakit? Kasi patay ang espiritu. Ngayon ang tanong, paano mabubuhay yung espiritong yan na patay? Kailangan pumasok ang banal na Espiritu ng Diyos. Kaya sinabi niyang Panginoon kay Nicodemo, kailangan mo ipanganak sa tubig at sa Espiritu. Bakit? Kasi yung Espiritu mo patay. Para magkabuhay, kailangan pumasok ang Holy Spirit. Ngayon tanongin natin sarili, paano papasok yung Holy Spirit? Alam mo, salita ng Diyos, may sagot sa lahat. Basahin natin yung Acts chapter 2, verse 38. May gagawin ka para maipanganak ka sa Espiritu. Kailangan, paano papasok ang Espiritu? Paano mabubuhay? Kailangan pumasok ang banal na Espiritu ng Diyos. Tingnan mo yung Acts 2:38 mga kapatid. Bubuksan natin. I have only 15 minutes. Why 15 minutes? Ayun ang nilid ng Lord sa akin para 15 minutes. Kasi alam ko marami sa inyo ay busy. Pero sa biyaya at kapangyarihan ng Panginoon ay maintindihan natin ang salita ng Diyos sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay. Hindi tayo dito nagsasalita ng mga bagay na pansarili lamang. Tingnan niyo mga kapatid. Sabi ng Acts 2:38, at sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin nyo ang kaloob ng Espiritu Santo. In short, mga kapatid, para pumasok ang banal na Espiritu ng Diyos at ipanganak ka sa Espiritu, kailangan pumasok ang Holy Spirit. Para pumasok ang Holy Spirit, meron kang gagawin. Paghingi ng tawad. Humingi ng tawad sa lahat ng iyong mga kasalanan at sabi, mabautismuhan ka sa pangalan ni Jesus. Ang alam ng tao, bautismo lang sa tubig. Pero yung mabautismuhan ka sa pangalan ni Jesus, ang sabi ng Romans, ay mabautismuhan ka sa kanyang kamatayan. Ano yun? Ang ibig sabihin ng bautismo, ilubog. Okay? Ilubog. Ilubog mo ang iyong pagkatao. Ano yun? Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ano ibig sabihin yun?
ilubog ka sa kanyang kamatayan. Ano yun? Siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo para dalahin ang kasalanan mo at kasalanan ko. At kailangan humingi ka ng tawad doon sa nagsakripisyo para mapatawad ka sa lahat ng mga kasalanan. Anong gagawin mo? Humingi ng tawad sa binasa natin, di ba? Magsisi ka sa iyong mga kasalanan, babautismo ka sa pangalan ni Jesucristo, ibig sabihin ipadala mo lahat ng kasalanan mo. Ihingi mo ng tawad ang lahat ng kasalanan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. At sabi doon sa binasa natin, sa ikapagpapatawad ng iyong kasalanan at tatanggapin mo ang banal na Espiritu ng Diyos. Ngayon ang tanong, lahat ba ng tao may banal na Espiritu ng Diyos? Wala po. Doon lamang sa nagsisi sa mga kasalanan, inacknowledge yung kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, na dinala ang kasalanan mo at kasalanan ko, at darating ang banal na Espiritu ng Diyos. At di kayo nagtataka, yung mga na-born again, takot magkasala. Hindi perfect, nagkakamali, nagkakasala. Pero yung banal na Espiritu ng Diyos, sabi ng Bible, yan ang nagkukonbikto. Kaya dumating ang banal na Espiritu ng Diyos para konbiktuhin ang tao sa kasalanan. So, ibig sabihin, ipanganak ka sa Espiritu. Pag-usapan natin, okay, yung tubig. Bakit tubig? Naliligo tayo araw-araw para luminis. Tama po ba? Ngayon, ibig sabihin, sabi na Ephesians 5:26, tayo ay nalilinis sa pamamagitan ng tubig na may salita. Ano yung nalilinis sa pamamagitan ng tubig na salita? Ibig sabihin, ang tao, kaya naliligo araw, nalilinis. Ganon din ang salita ng Diyos. Ikaw ay nalilinis sa pamamagitan ng tubig. Ano yung tubig na yun, mga kapatid? Nagre-represent ng paglilinis. Ngayon, meron pong binanggit sa Ephesians 5:26. Ikaw ay nalilinis sa pamamagitan ng tubig na may salita sapagkat hindi lang sinabing tubig. Bakit? Sabi ng Bible, basahin natin para mas malinaw. Sabi dito sa 26, upang kanyang pakagbanalin ito na nililinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita. So ang linaw, mga kapatid, it's very clear. Ano yun? Na tayo ay nalilinis sa pamamagitan ng tubig. Naliligo ka araw-araw, minom ka ng tubig para malinis ang kaloob-looban mo. Pero sabi, ikaw ay nalilinis sa pamamagitan ng tubig na may salita. Ano yung salita? Okay? Hindi ka naman naliligo na tubig lang. Kailangan mo ng sabon. So ikaw ay nalilinis sa pamamagitan ng tubig na may salita. Ang salita ng Diyos ang naglilinis sa atin. Okay? Na parang sabon nililinis. Gusto mo mabago buhay mo, kailangan mo ng salita ng Diyos. Nabuhay ang espiritu mo dahil lang tinanggap mo si Kristo, na born again yung espiritu mo. Kasi kailangan mong ipanganak na muli. Okay, kailangan mong mabuhay na hindi lamang na sinasabi mo ikaw ay born again, kailangan mo ng salita ng Diyos. Sabi ni binasa natin, ikaw ay nalilinis sa pamamagitan ng tubig na may salita. Kaya kailangan nagbabasa po ng Bible. Ngayon, pag-usapan natin, bakit kailangan ka ipanganak na muli? Ito po yung masakit na katotohanan. Alam nyo ba, mga kapatid? Mga anak tayo ng dyablo. Basahin natin. Biblical to lahat. Ang sabi po sa John 8:44, bakit kailangan ipanganak na muli? Ibig sabihin, from being a child of the devil, maging anak ka ng Diyos. Anak kami ng dyablo? Ang hirap tanggapin. Pero basahin natin para hindi tayo nagkakamali. Tingnan niyo, mga kapatid, ano sabi ng John chapter 8 verse 44? Kanina pa ako nagbabasa ng Bible para maging malinaw. Si Kristo mismo nagsalita dito. Kaya mo pala kailangan ipanganak na muli kasi anak ka ng dyablo. John 8:44. Ito na, mga kapatid, malapit tayo. Hindi po ganun kadali ang ginagawa ko, mga kapatid, kasi kailangan kong ng salita ng Diyos na pabasa sa inyo. Kayo'y sa inyong amang dyablo. May amang dyablo pala. At ang mga nais ng inyong ama ang ibig nyong gawin. Meron palang ama ng pero dyablo pala, tawag din ta sa kanya ama. Kaya lang, siya isang mamamatay tao, buhat pa ng una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saga ng kanya, sapagkat siya isang sinungaling at ama nito. So, ibig sabihin, mga kapatid, si Lord mismo nagsabi sa kanila, kayo'y sa inyong amang dyablo. O kung may amang dyablo, may anak din ng dyablo. At sino yun? Yung mga taong walang pagkakakilala sa Diyos na hindi ipinanganak sa Diyos. Amen? Kaya kasi nasabi ng Panginoon na ipanganak na muli sapagkat anak tayo ng dyablo. Sabi nga, He is the father of all lies. Anak ng ama ng kasinungalingan. Kaya ngayon marami pang sinungaling. Marami gumagawa ng kasalanan. Hindi nila alam na sila'y ang ama nila'y dyablo. So malinaw ba, mga kapatid? Kaya sinasabi ng Panginoon, kailangan mong ipanganak na muli. Bakit? Kasi sabi sa John chapter 3 verse 5, yung binasa natin, maliban na ikaw ipanganak sa espiritu o sa tubig at espiritu, ay hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Walang sino man dito ang magsasabing,
ayoko sa kaharian ng Diyos. Walang magsasabi dito na gusto kong pumunta sa impyerno. Lahat tayo gusto pumunta sa kalangitan. Kaya sabi ng Bible, utos, you must be born again. Kailangan mong ipanganak na muli. Kasi pag hindi ka ipanganak na muli, mananatili kang anak ng dyablo. Ang gusto ng Diyos, ipanganak ka sa Diyos. Amen? At para ka ipanganak na sa Diyos, kailangan, ipanganak ka sa Espiritu at sa tubig. Yun ang tinatawag na born again. Pagpalain tayo ng Panginoon at kayo po na nakarinig na gusto nyo ma-born again, kailangan nyo ipanganak na muli, ay manalangin tayo ng ganito. Lahat po kayo na nakikinig sa magandang umagang ito at sabihin nyo po, Ama, dakilang Diyos, sa pangalan yung bugtong na anak na si Jesus, narinig ko ang mensahe, Panginoon. Lord, nais kong ipanganak na muli. Nais kong ipanganak sa Espiritu at sa tubig o Espiritu, Panginoon, na ang aking Espiritu na patay ay mapalitan. At ito'y magkaroon ng banal na Espiritu ng Diyos. At sa mga oras na to, ako na nakinig na yung salita sa mga oras na to, sinabi mo, Panginoon, sa Acts 2:38, magsisi sa aming mga kasalanan. Kaya sino man nakikinig sa inyo, banggitin nyo lamang ang ganito, Panginoong Jesus. Humihingi ako ng tawad sa lahat ng aking nagawang kasalanan. At Panginoong Jesus, sinasampalatayanan kita bilang Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Amang Diyos na nasa langit, bigyan mo ako ng karapatang maging iyong anak. At nais ko ipanganak na muli, from being a child of the devil, ay maging anak ng Diyos ngayon sa umagang ito, Lord. Upang ako, Panginoon, ay makasigurado na ako'y may buhay na walang hanggan, na ako'y makakapasok sa iyong kaharian. At ikaw na nanalangin ng ganito, na tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon, tagapagligtas ng iyong buhay, ay nakapatong ang aking kamay sa cellphone na ito, Lord. Lord, ang sino man nanalangin ng gano'n, nagsisi sa mga kasalanan, tinanggap ka bilang kanilang tanging tagapagligtas at manunubos, ay pahayag mo sa kanila yung mga salita na nagbabago ng aming mga buhay at kanilang mga buhay. Salamat, Panginoon, sa isang mensahe na kailangan naming ma-born again sapagkat ito ay utos mo. Ama, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa iyo po ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen and amen. Kayo po na nakiisa at nakibasa at nakipanood ng mensaheng ito, pwede nyo i-share sa iba to. You can share this to your loved ones, to your friends, sapagkat ito ang panahon na ang tao ay dapat ipanganak sa Diyos. Salamat po. To God be the glory. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Saan man kayo dako na naroroon. Share this, mga kapatid. To God be the glory. Amen and amen.